Magandang balita, Pilipinas. Sa bawat araw na lumilipas, sa bawat pag-ikot ng gulong ng ating mga sasakyan sa gitna ng matinding traffic, at sa bawat buntong hininga dahil sa haba ng biyahe, may isang malaking pagbabago ang unti-unting nabubuo. Isipin ninyo, isang Pilipinas na mas mabilis ang biyahe, mas malapit ang mga probinsya, at mas maunlad ang pamumuhay. Hindi na ito isang pangarap lamang. Sa kasalukuyan, may 15 dambuhalang proyekto o mega projects ang isinasakatuparan na nangangakong babaguhin ang ating pang-araw-araw na buhay, pagsapit ng taong 2030. Mula sa himpapawid hanggang sa ilalim ng lupa, ang mga proyektong ito, mga paliparan, riles ng tren, sub-tulay at expressways, ay idinisenyo para tugunan ang mga problemang matagal na nating tinitiis. Layunin nitong solusyonan ang trapiko, paikliin ang oras ng paglalakbay at pag-ugnayin ang mga pulo ng ating bansa. Para itong isang malaking makeover para sa ating inang bayan, kung saan ang bawat kalsada at bawat tulay ay isang hibla na humahabi sa isang mas matatag na kinabukasan para sa ating lahat. Kaya naman samahan ninyo ako, si Noel Landicho, habang isa-isahin natin ang mga naglalakihang proyektong ito na magiging pundasyon ng isang bagong Pilipinas. Aalamin natin kung paano nito babaguhin hindi lang ang mapa ng ating bansa, kundi pati na rin ang buhay ng bawat Pilipino. Handa na ba kayo? Halina't bilangin natin ang mga proyektong magmamarka sa kasaysayan. Pinakamalaking airport sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang New Manila International Airport, kayang mag-accommodate ng 200 milyong pasahero kada taon, nawawakasan ang pagsisikip sa NAIA. Isang-147 kilometrong riles na tatawid sa Luzon. Ang 5 oras na biyahe, magiging wala pang 2 oras, pag-uugnayin ang mga probinsya hanggang Metro Manila. Ang kauna-unahang subway sa Pilipinas. Tatakbo ito sa 36 na kilometrong underground na riles, maghahatid ng 850,000 pasahero araw-araw, at magpapaluwag sa traffic sa itaas. Isang biyaheng 45 minutos na lang mula sa dating 6 na oras. Itong dambuhalang tulay na tatawid sa Manila Bay ay magpapalakas ng kalakalan at turismo. 3 isla, iisang konektadong rehiyon. Wala nang antala dahil sa ferry, mas lalago ang turismo at negosyo sa Visayas dahil sa mga tulay na ito. Ayusin ang ating lumang gateway. Sasailalim ito sa modernong upgrades hanggang 2030 habang itinatayo ang Bulacan Airport para sa mas maayos na serbisyo. Isang elevated na kalsada sa ibabaw ng traffic. Ang biyaheng halos 2 oras, magiging 26 na minuto na lang, isang malaking ginhawa sa mga motorista. Mula Bulacan hanggang Metro Manila, by train na. Mabilis na access para sa mga commuter, na inaasahang magiging fully operational pagsapit ng 2028. Sa sikokonekta na ang Timog, ang mga residente ng Cavite, magkakaroon na ng mas mabilis na biyahe papunta sa trabaho, eskwela, at ospital. Ang magiging pinakamahabang tulay sa Mindanao. Tatapusin nito ang pagdepende sa ferry at palalakasin ang turismo sa rehiyon pagsapit ng 2028. Ginhawa para sa mga taga Cebu. Isang bagong pangunahing tulay para bawasan ang araw-araw na traffic. Inaasahang matatapos bago ang 2030. Ang bagong gateway ng Northern Luzon. Bawas depende sa Maynila, mas maraming regional flights at paglago para sa buong rehiyon. By train, diretso na sa Clark Airport. Wala nang stress sa traffic, dahil sa mabilis na railway access na ito patungo sa paliparan. Progreso laban sa kalikasan. Nangangako ito ng ginhawa sa traffic, pero nananatili ang mga alalahanin tungkol sa epekto nito sa ating kapaligiran. Ang pinakamalaking proyekto para sa kinabukasan ng Mindanao. Isang railway system na abot sa 1,500 plus kilometers na magbubukas sa ekonomiya ng buong Mindanao. Hindi ito papangarap, ginagawa na ngayon. Ang mga proyektong ating sinilip ay hindi lamang bakal, semento, at asfalto. Ang mga ito ay mga tulay tungo sa mas magandang kinabukasan. Bawat kilometro ng riles na inilalatag at bawat palapag ng gusaling itinatayo ay sumisimbolo sa pag-asang matagal na nating inaasam.
isang buhay na mas maginhawa, mas produktibo, at mas konektado para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang patunay na sa sama-samang pagkilos, kayang-kaya nating abutin ang ating mga pangarap. Ang mga infrastrukturang ito ay mangangahulugan ng mas mabilis na paglalakbay na magbibigay sa atin ng mas maraming oras para sa ating mga mahal sa buhay. Libo-libong trabaho ang malilikha mula sa construction hanggang sa operasyon. Lalakas ang turismo na magpapakilala sa ganda ng ating bansa sa buong mundo. At higit sa lahat, mas magiging matibay ang pagkakabuklod-buklod natin bilang isang bansa, mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Ang bawat proyekto ay isang hakbang palapit sa isang mas maunlad at nagkakaisang Pilipinas. Habang hinihintay natin ang pagsasakatuparan ng mga ito, mahalagang manatili tayong mapanuri at kabahagi sa pagbabantay ng mga proyektong ito na mula sa ating buwis. Para sa inyo, anong mega project ang pinaka-inaabangan ninyo at bakit? Ay comment sa ibaba ang inyong mga saloobin. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang totoong kwento ng pag-unlad dito sa ating bayan. Muli, ako po si Noel Landicho, nag-uulat para sa isang mas magandang bukas.